Magandang umaga sa inyo lahat. Tanghali man, hapon o gabi. Brother John ng Karayoke Pananampalataya at Katotohanan. Napapadaan kayo rito sa aking non-monetized YouTube video contents ko. Alam natin very common yung tinatawag na 7 last words nung binanggit ng Panginoon nung Friday. I-itemize ko na lang. 7 last words. Tulad ng sinabi niya, Father, forgive them for they know not what they do. Luke chapter 23 verse 34. Yung pangalawa, truly I say to you, today you will be with me in paradise. Pinangako niya doon sa isang magnanakaw na nanampalataya sa kanya sa Luke chapter 23 verse 43. Ikatlo, kausap niya naman si Mary. Kung tawagin ay si Virgin Mary at si Apostle John. Sabi ay, woman, behold your son. And then son, behold your mother. Sa John chapter 19, verse 26 hanggang 27. Ikaapat, Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, my God, why have you forsaken me? Matthew chapter 27, verse 46. Mark chapter 8, verse 34. Sa ikalima, I thirst. Nauuhaw siya. John chapter 19, verse 28. Balik tayo ron. Ulitin ko, sinabi niya, I thirst. At nung matikman niya yung tubig na meron suka, ay hindi niya ininom. Kasi na talaga ang regular at normal na tubig o inumin ng mga tinatawag na ng mga Roman soldiers para hindi sila ma-dehydrate. Parang Gatorade sa panahon natin yun. Pero hindi tinanggap ng Panginoon. Yung ika-anim, it is finished. John chapter 19 verse 30. Nung sinabi niyang it is finished, yun ay nung tinatawag na alas 3 na ng hapon yun. It is finished. Kung tawagin ay the 9th hour. Kasi from 6 hour, which is 12 noon hanggang 3 in the afternoon, balik ulit ako. Kung babalik. So, nung sinabi niya it is finished, ito ay on the 9th hour na. 6th hour, 12 o'clock noon, nagdilim na doon sa paligid. At recorded yan doon sa Roman archives. Yung pagkakaroon ng nag-envelope yung dark sa specific doon sa Judea. And 9 hour, which is 3 o'clock, nung sinabi ng Panginoon, it is finished. Kasi hindi yung oras na natatapos na yung trabaho ng lahat ng tao. Yung mga workers. At yun na rin yung tapos na rin yung tinatawag na duty ng mga Roman soldiers. Kaya it is finished. Tinapos na ng Panginoon. Natapos niya na yung work niya. To fulfill all of the prophecy, matupad niya, nung sinabi niya, it is finished. Tapos na. Ibig sabihin, para sa panahon natin, clock out na yung mga worker. Ganon din. Clock out na rin yung mga worker at natapos na ng Panginoon yung kanyang mission. At ang huli, kasunod nun, ay, Father, into your hands I commend my spirit. Pinakawalan niya yung kanyang spirito, yung buhay. Luke chapter 23 verse 46. Nung sinabi ng Panginoon, it is finished, John chapter 19 verse 30. Pagkatapos nun, on the 12th hour o 6 p.m., bago lumubog yung araw, ay 12 hour, bago mag 12 hour, ay ibinaba na ang Panginoon doon sa cross. Kasi magsasabat day na. At inilagay doon sa libingan na siyang ang nagme-may-ari si Joseph of Arimathea.
at sinara nila at ibinalot lang ng tela kasi i-embalsam mo yung pan nila pag natapos ang Sabat. Laging tandaan, sinabi ni Jesus Christ, the Son of Man is the Lord of the Sabbath. Maraming mga tinatawag na mga Jewish tradition ang hindi sinunod ng Panginoon. Kasi Jesus Christ, sinabi niya, the Son of Man is the Lord of the Sabbath. Hindi ginawa ang Sabbath, o hindi ginawa ang tao para sa Sabbath, kundi ang Sabbath para sa tao. But He said na siya ang Lord of the Sabbath, the Sabbath day. Kaya makikita natin dito na yung Jewish religion, kung iweweigh nyo yun at titimbangin nyo, si Jesus Christ ang talagang ang siyang promise na Savior, at yung lumang tipan ay nagdi-disappear na dahil may bagong tipan na siyang tinatawag na sinelyuhan ng Panginoon ng kanyang banal na dugo doon sa Calvary. Tulad ng sinabi ko, hindi ko na pangangaral yung 7 last words dahil marami nang nangaral niyan. Ang title ko rito, tanong ko na rin sa inyo, why Jesus died? Bakit siya namatay kayo? Bakit namatay ang Panginoon? May kanya-kanya tayong sagot at kanya-kanyang maaring pakiramdam nila tama na kasagutan o naayon sa Biblia. Halimbawa, ganito. Huwag nyo na munang gamitin ang Biblia para doon kayo sumagot. Bakit namatay si Jesus Christ? Why Christ died? Bakit? Maraming sumasagot niyan Kaya siya namatay, pinagkanulo siya ng mga Jew at siya pinatay ng mga Romans. Why Christ died? Bakit siya namatay? Sa 3 nakapako na yun Bakit siya lang namatay? Kasi, yung mga ipinapako dun sa hinahang sa tree o pinapako sa tree, tandaan ninyo, mamamatayan, yung mga yan, on the next day pa. Alam ba, pinako ng 9 o 10 o'clock, yun ang oras ng pagkapako sa Panginoon About 9 and 10 o'clock. Tapos namatay siya ng 3 o'clock. Kinakailangan, bago mamatay yung isang tao, pag ipinako doon sa krus, ay abutin muna ng mga 12 hanggang 16 hours. Pero siya namatay, di ba? Halimbawa, pinako siya ng ng 10 o'clock a.m. 10, 11, 12. Actually, 9 o'clock. 9 hanggang 10 ay ng estimate ng mga scholars. So, kung 10 o'clock, kung 9 o'clock hanggang 10, 10, 11, 12, to 12 o'clock, dumilim na hanggang 3 o'clock. So, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. So, 6 hours. So, makikita natin na there's 10 more hours. Kaya kita nyo, nung namatay ang Panginoon Kristo, hindi binali yung hita niya. Ang binali, yung dalawang magnanakaw, para kasi Sabbath day na Para madali na nilang mailigpit at maitapon yung bangkay kung saan man. Pero sa Panginoon ay namatay na kagad siya. 3 o'clock. Nung sinabi niya, it is finished, and then, Father, into your hands I commend my spirit. Bakit? Bakit siya namatay? Kayo, ano ang inyong masasagot? Kasi kung habang nabubuhay kayo, hindi nyo alam masagot yan, at marahil napagbibintangan nyo yung ibang mga tao, bakit? Hindi kayo doktor, tandaan nyo, hindi tayo doktor, pero merong common sense yan, bakit?
Marami ng mga marami ng mga nagdiskusyon sa ganyan o nangaral kung bakit. Kinakailangan na yung source natin ay hindi naman magagaling sa iba, kundi yung sinalita mismo ng Panginoon. Yung sinalita niya. Marami kasing palaisipan dyan. Bakit? Bakit siya namatay? Di ba walang Diyos na namamatay? Kung Diyos siya. Yun ang mga ng iba. Theological, meron theological crisis yung mga ganun tao. Bakit namatay? Walang Diyos na namamatay. At bakit namatay siya? Dahil ba, sabi ng iba, dahil sa kasalanan. Kaya siya namatay dahil sa kasalanan. Kasalanan nino? Kasalanan daw ng mga tao. Kaya siya namatay, ito babalik tayo sa basic, tignan nyo. John 3:16. Babalik tayo rito. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Ito yung basic na nilalampasan lang ng mga tao. Bakit namatay si Jesus Christ? Bakit? Dahil ba sa mga Romans, sa mga nails, sa mga scourges, sabi ng ibang mga preacher, dahil na broken heart daw siya, na broken heart dahil iniwan daw siya ng lahat at siya'y namatay. That is not the right answer. Nandito na Sa John chapter 3 verse 16, huwag natin babaliwalain to. For God so loved the world. Sino yung world na binabanggit dito? Sinners. For God so loved yung mga sinners that He gave His only begotten Son. Pag sinabing gave, ibinigay. Ibinigay sa mga makasalanan ang ating Panginoon Kristo. Anong ginawa ng mga makasalanan? Ipinako siya, minak siya, o yung dinispise. Because it's on the Bible. Sa book of Isaiah, i-despise siya. That whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Bakit namatay ang ating Panginoon? Dahil Dahil sa tinatawag na para hindi mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Merong binalikan ng Panginoon. Yung binalikan ng Panginoon, i-recover niya. Ito yun mga kapatid, na siyang isinurrender ni Adam kay Satan doon sa Garden of Eden nung sila ay bumagsak sa kasalanan. Kaya namatay ang Panginoon. Ay upang yung isinurrender na authority ni Adam ay mapuntahan ng Panginoon doon. Kung saan man yun, naroroon. Kung sino ang kumuha man ng authority na yun. Maaring pwede ninyo sabihin pwede namang utusan siguro ng Diyos yung isang anghel niya para siya ang kumuha nun. Kung ano man yung, that's the key.
of what? Death. Hindi pwedeng angel eh. Dahil ang authority na pinagpasahan ni Adam, the first Adam, ay sa kamay ni Lucifer. Yung authority na yon. At hinula na ng Biblia na kinakailangan yung may hawak ng authority o yung tinatawag na yung dito sa world, yung authority and power na yon na isinurrender ni Adam doon sa snake o doon sa serpent ay mabawi ng Panginoon. Through what? Because ang Diyos ay hindi namamatay, tandaan ninyo. God cannot die. Sa pamamagitan lamang ng pagkakatawang tao ng Panginoon Kristo, doon niya lang malalasap ang death. Kaya sabi ng Biblia, na kusa niyang ibibigay. Kusa niyang ibibigay ang kanyang buhay nung kausap niya yung mga alagad niya. Walang makakakuha sa akin ito, kusa niyang ibibigay. Pag sinabing kusang ibibigay, yung tinatawag na sariling pagpapasya ng Panginoon. Kaya basahin natin dito sa Biblia. Ang sabi rito, babasahin ko, hinahanap ko yung Tagalog rito upang maintindihan din natin sa Tagalog. Sa Tagalog Scripture, sa Tagalog Bible. Kaya sabi rito, basahin ko naman muna itong Dito sa Matthew 27 verse 35, Then they crucified him and divided his garment, casting lots that it might be fulfilled, which was spoken by the prophets. Like, pinagatian yung damit, pinagsugal. Kasi nga lahat na nangyari sa Panginoon, pati yung marami doon sa 7 wika ay nakasulat sa prophecy. Naisulat na. Doon sa binanggit ng Panginoon dito sa mga alagad niya, sa John chapter 10 verse 18, sinabi niya, No man take it from me. Ang alin? No man take it from me, but I lay it down on myself. I have power to lay it down. Ang pinag-uusapan dito yung death, kamatayan niya. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my Father. John chapter 10 verse 18. Kaya siya namatay ay kusa niyang ibinigay yung kanyang buhay. Ulitin ko pag sinabing kusang ibinigay, kasama yung pagkadakip sa kanya, pagka-aresto sa kanya, at yung pagpapahirap sa kanya, at yung pagpakapako sa kanya doon sa krus, pag-aalimura ng mga tao, at kusa niyang ibinigay. Dahil for God so loved the world. Upang bawiin ng Panginoon yung tinatawag na glory and authority
na sinurrender ni Adam. Na sinurrender niya. Makikita natin dito. Dito, sa Biblia, dito. Bibigyan lang ako muna ng example bago tayo dumating sa ganong pagpapaliwanag ko rin. Sa Psalms chapter 22 verse 6 hanggang 8, ito'y prophecy kay Jesus Christ. Naihalin tulad siya ng aklat ng mga awit ng sumulat sa ganitong sitwasyon. Awit 22 sa 1 hanggang 8. Nagsalita. Yung nagsalita rito, ito yung mangyayari sa kanya. Inuulit ko, kung 7 last words ang gusto natin, tayo yung nandito na obserba natin. Ngayon, ilagay naman natin ang ating sarili. Tayo yung nandun sa cross. At tayo yung naka-crucified doon. At nakikita natin ngayon yung mga tao. Let's say, isa tayo sa mga magnanakaw doon na naipako, di ba? So makikita natin yung mga tao kasi mas mataas tayo sa kalagayan natin dahil nasa ibabaw tayo ng cross at nakikita natin. Si Jesus Christ, nakita niya yung kalagayan niya sa pamamagitan ng isinulat ng mga propeta, Psalms 22 verse 6 hanggang 8. Sabi, "But I am a worm and no man," ulitin ko, "But I am a worm and no man." Ako'y isa lamang uod, hindi tao. "A reproach of men and despised by the people." Verse 7, "All those who see me ridicule me." Ayun ay makikita natin sa Matthew 27 verse 39, Mark 15 verse 29. Yung mga tao, pinagtatawanan siya, nire-ridicule. "They shoot out the lip," inalimura siya. "They shake the head," inuuga-uga pa nila yung mga ulo nila nang insulto sa Panginoon, saying, sabi sa verse 8, "He trusted in the Lord, let Him rescue him, let Him deliver him, since He delights in him." Mga mockers yun. Nagsalita ang Diyos. Eto. Siya nagsalita nito sa Psalms 22 verse 6 hanggang 8. "But I am a worm." How can a loving God became a worm? Bakit hinilang tulad niya sarili niya sa worm? Yung worm na binabanggit dito ay sa Hebrew ay tola'at. Tola'at. Ibig sabihin ay crimson worm. Crimson. Parang kulay dugo, purple, na klase ng worm na kalat sa Middle East tsaka sa Judea. Sa mga lugar na yun. Panahon pa ng mga sinaunang propeta. Nangusap ang Diyos sa kanila. Dahil yung crimson worm ay nang ginagamit ng, alam mo yun, sa tabernacle, pagka kinukulayan nila yung mga tela at ilalagay do sa tabernacle, sa tabernakula, yung Holy of Holies. Ang ginagamit nila ay yung tinatawag na tola'ath o yung crimson worm na pag pinisil nyo, lalabas ang kulay, dugong kulay niya. Yun ang ginagamit nilang pangkulay. Crimson worm creating a red dye that stained the wood before dyeing, symbolizing a scarlet sacrifice. Yung dye o yung kulay na yon, dye, dye, the worm produces a brilliant red crimson na color that covers the young and stains the wood. Ito Yung mother worm, kinokobera niya yung mga baby worms sa tabi niya ng kala nyo dugo. Kaya yung puno, nandun sila sa puno
nakahang sila sa mga puno, at yung puno, tumutulo yung mga kulay pula na akala ninyo dugo. Yun ang nakita ng mga propeta na nailan tulad doon sa Kristo na darating. Na iahang nila sa tree at yung water and blood ay dadanak doon sa cross galing sa kanyang tagiliran. Dahil yung inilentulad ng Diyos ang kanyang sarili, ang Panginoon sa Kristo, binabanggit dito sa crimson worm na after 3 days, yung worm, yung body ng worm na yon ay magpe-fades, mamumutla na, hindi na siya red na ganong crimson, and turns into white and before falling off. Hinilentulad yung tinatawag na ang ating kasalanan ay sing pula ng dugo o crimson, ay papuputiin niya na parang niebe. Yung karakteristik ng crimson worm. Kaya naisulat yung Psalms 22 na binabanggit ko. Makikita natin dito, si Jesus Christ, nung nasa cross, ibinigay niya ang kanyang sarili na maaresto siya. Ibinigay niya ang kanyang buhay na kusa nung 9th hour na, 3 o'clock. At ginibap niya yung kanyang spirito. Namatay siya. Bakit? Pupunta siya sa isang pagkakataon at lugar na hindi kayang puntahan ng mga tao at ng sino mang anghel sa langit. Dito makikita natin dito sa ang sabi rito, Ephesians chapter 4 verse 9. Nung mamatay ang Panginoon, yung kanyang spirito, yung buhay, ay bumalik sa Diyos. Sapagkat ganun ang mangyayari sa mga tao, yung spirito ng buhay ay babalik sa Diyos. Subalit, saan pumunta yung kaluluwa ng Panginoon as man? Ang sabi rito sa Ephesians, chapter 4 verse 9, now this he ascended. What does it mean? But that he also first descended into the lower parts of the earth. Lower parts of the earth. Sa Hades. Bakit? Sabihin ko sa inyo, nung nakapako ang Panginoon sa Kristo, He bore our sin, naging kasalanan siya. Yung itsura niya ron ay naging kasalanan. Hindi makasalanan, kasalanan. He became sin for us. Ayun ang sinabi ng Apostol Pablo. Ang sabi rito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, for he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Hindi siya nagkasala, subalit siya'y naging kasalanan. Hindi makasalanan, kasalanan. Ang nakikita sa Panginoon sa Kristo doon sa cross of Calvary habang nakapako siya ay kasalanan. Pinasan niya, dinala niya ang kasalanan ng buong sanglibutan. At iyon ang naging sanhi
para siya pumunta sa tinatawag na lowest part of the earth, which is Hades. Dahil ang lahat ng ating kasalanan, He dumped it all doon sa lower parts of the earth. At hindi lang yon. Yung tinatawag na power and authority over death ay na-recover ng Panginoon. Nakuha niya. Kaya nga sabi rin dito sa sulat na tingnan muna natin dito. Dito sa sinabi ng Apostol Pedro, ito, nakakita ko na. Sa 1 Peter chapter 3 verse 18, for Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, that He might bring us to God. Being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit. Verse 19, by whom also He went and preached to the spirits in prison, verse 20, who formerly were disobedient, when once the divine long-suffering waited in the days of Noah, while the ark was being prepared, in which a few, that is 8 souls, were saved, and through water. Makikita natin dito na si Jesus Christ, after He suffered once for our sins, so that He might bring us to God, He was being put to death in the flesh but made alive by the Spirit. Siya ay pumunta, He went and preached to the spirits in prison. Doon nga sa tinatawag na Hades. Saan siya nagsalita at nangaral? Doon sa mga disobedience. Once, ang sabi, when once the divine long-suffering waited in the days of Noah, sino hinihintay rito? Ang hinihintay ay yung mga yung mga angels na sumama kay Lucifer sa rebellion. At sila yung mga nagkalat ng tinatawag na mga Nephilim o yung mga giants. At ikalawa, yung mga tao rin na naroroon ay yung mga tao na kung saan ay yung mga ibang anak ni Adam and Eve, na hinihintay sila ni Noah na pumasok doon sa arko. Pero hindi sila pumasok. Nangaral siya, nagpahayag siya. Hindi para maligtas sila. Binigyan sila ng Panginoon ng tinatawag na yung words, not words in order them to be saved. It's a verdict. Dahil makikita natin dito na matapos mamatay ang ating Panginoon, He went to the lowest parts. And then He preached to the spirits in prison. Dahil yung mga namatay na matutuwid, although wala pang Savior noon, kundi may pananampalataya tulad ni Abraham, ay kinuha niya mula sa tinatawag na Abraham bosom nung nag-resurrect ng Panginoon. At isinama niya na doon sa, inilagay niya ang mga espiritu nila, ang kaluluwa nila, doon kasama doon sa altar of God. So dito, kinuha ng Panginoon yung authority. Makikita niyo sa Book of Revelation, basahin niyo na He hold the key. Ang sabi nga rito,
Ito, Revelation chapter 1 verse 18. Matapos mamatay ang ating Panginoon, Friday yun Friday. Friday 3 o'clock. His spirit ay itinagubili niya sa Ama at yung kaluluwa niya, yung mga binasa natin sa Ephesians chapter 4, beginning verse 9, at sa 1 Peter din, na He went to the lower parts of the earth, which is Hades, hell. Eto, patunay na pumunta ang Panginoon doon. Hindi ko inimbento to. Kundi siya mismo ay pumunta ron. Revelation chapter 1 verse 18. I am He, ang nagsasalita ang Panginoong Kristo. Revelation 1:18, I am He who lives and was dead, and behold, I am alive forever. Amen. I have the keys of the Hades and of death. Yun. Ayun ang sinurrender ni Adam. Yung authority doon sa death. Kasi walang kamatayan pa ang tao noon. Nung sumuway si Adam dahil sa temptation, nag-yield siya, ay nakuha ni Lucifer na tinatawag na Satan ang authority doon sa death. And then yung Hades. And now the keys of Hades and death, Hades, yung tinatag na hell, lugar ng mga patay, at yung kamatayan, yung key na yon, yung keys, yung dalawang susi na yon, meaning authority and power and authority, ay nasa kamay na ng Panginoon because He died on the cross and then He went down doon sa pinaka-ilalim ng Hades, and then through His words, pag sinabing He preached doon sa mga yung spirits na yon, yung mga naging fallen angels, and then He took the power and authority na hindi na sila ang nagrara ng Hades at ng death. Na-restored na. Nasa kamay ng Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon, di ba? Na huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, subalit hindi nakakapatay ng kaluluwa. Ang katakutan ninyo matapos kayong mamatay ay meron pang kapangyarihan na itapon kayo doon sa hell. So na kay Jesus Christ ang key. Why? Because He died and went to the lower parts of the earth and took the authority, kinuha niya, binawi niya, nirestore niya sa tao. At hawak ng Panginoon yung authority forevermore. Kaya nga, kung mamatay man tayo, ay muli tayong bubuhay ng Panginoon sapagkat wala nang power ang sin and death over us. Because si Jesus Christ ang unang nag-resurrect para patunayan na hawak niya ang keys of Hades and death. Siya lang may hawak nun. Siya ang may authority. Kaya siya ang ating dapat sundin. Kaya nga sabi rito, sa Acts chapter 2 verse 27, for you will not leave my soul in Hades. Nung namatay ang Panginoon, nor you will allow your Holy One to see corruption. So, Friday namatay ang Panginoon ng hapon, alas 3, nanatili siya doon sa tomb, sa libingan, hanggang 3 o'clock, pagkatapos lumipas ang Saturday, buong Saturday. And then early morning ng Sunday, which is the 3rd day, yung tinatawag na start of the day, sunrise, pasikat pa lang ang araw, nag-resurrect na ang Panginoon. Ang tawag ron is first hour. And then first day of the week, which is Sunday, nag-resurrect ang ating Panginoon. Ito'y simpleng pangyayari. Subalit, higit ito sa pinagkakabalahan ng mga tao na 7 last words. So, ito, kailangan natin yon.
Pag 7 last words ang gusto mapanood, ikaw ay audience. Pero yung katotohanan ng mga pangyayari na yon, dapat ikaw yung naka-crucified doon. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Sabi ng Biblia, we are crucified with Christ. We are crucified with Christ. Hindi na tayo taga-masid o yung audience. Eh sabi dito, tingnan nyo. Sa Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Binigay ang sarili para sa iyo, para iligtas ka. Dahil kinuha ng Panginoon, binawi niya ang power and authority over death and hell. Doon sa kamay ni Lucifer na tricks niya si Adam and Eve na magkasala para makuha ni Lucifer yung power and authority. But Christ already won. Ang sabi ng Romans chapter 6 verse 6, knowing this, that our old man was crucified with Him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. Malinaw na kung ikaw ay na-crucified na kasama ng Panginoon sa Kristo, and then you will see the world from above, and then makikita mo na sila kung saan patungo. Kinakailangan ma-crucified ang ating old self, and then when after we die, and then ma-resurrect tayo sa bagong self natin, new creation na tayo. New creature na tayo, mga kapatid. So dito, hindi na to pahihirapan pa dapat. Ayaw ko naman kayong pahirapan patungkol dito sa mga ganito. Bakit namatay si Kristo? Why Jesus died? Malinaw. Inirestore niya ang buhay na walang hanggan sa atin. Alam natin, mahal ng Diyos ang sanlibutan ng mga makasalanan. Subalit, hindi lahat ng mga makasalanan ay mamahalin at tatanggapin ng Panginoon sa Kristo. Subalit sa atin, na mga naliligtas, inililigtas, dahil sa pananampalataya sa Kanya, magpatuloy tayo sa Kanya hanggang sa huling panahon, kawakasan ng mundo at kawakasan ng ating mga buhay. Kahit naaabala ka ng ibang mga bagay ng mundong ito, mag-focus ka lang sa Panginoon. Ganun talaga, minsan may maririnig ka. Mga kling, klang, klong, mga tunog ng mga sanlibutan. Pero mag-pay attention ka doon sa words ng Panginoon. Sa Kanyang mga salita. Sa Espiritu Santo, sa gabay ng Espiritu Santo. Habang nasa mundo pa tayong ito, ay maraming tinatawag na temptation dyan. Subalit, if you are crucified in Christ, those temptation, it won't gonna overpower you. Sapagkat si Jesus Christ, ang ginawa mong Lord and Savior. At hawak niya na ang keys of Hades and death. At yung authority na yon ay ganon din sa atin ibibigay na tayo'y tagalangit at hindi na tayo dapat maging makasanlibutan. Maraming po salamat. At ang pagkabuhay ng Panginoon ito ay tunay na palatandaan na tayo ay muling bubuhayin din sa huling araw. Pagtunog ng trompeta ng Diyos. Maraming salamat. God bless po sa inyo lahat. Brother John ng Kriyoke, pananampalataya katotohanan. To God be the glory in Jesus' name. And everybody say amen. God bless mo.